Hindi maikakailang matindi ang stress na nararanasan ng mga manggagawa araw-araw. Kaya naman narito ang ilang paraan upang maibsan ang pagod sa report ni John Consulta. Patok ang mga open park gaya ng Sunken Garden ng UP Diliman sa mga residente ng Metro Manila na gusto maglabas ng stress sa trabaho. Tulad na lamang ng magkaibigang sina Vian at Lyra na nakagalian ng mamasyal kasama ang kanilang alagang asong si E.T. Bukod sa presko at malinis na kapaligiran, wala pang bayad ang pagpunta rito. Pag hindi ka nag-unwind, parang feeling mo puro work ka na lang. Okay na, pag weekdays, magkatrabaho na. Ang mga may kaya naman, todo sa paggasta para lang masiguradong stress-free ang kanilang kapaligiran. Mula sa kusina, sala, kwarto at banyo, may disenyong tiyak na makakapagtanggal ng stress ng mga taong laging on the go. One of the places you would like to have a stress-free area would be the kitchen. Something that we put here is an aquarium, which is very therapeutic. It helps you gain lost strength. It gives you stress-free day-to-day routine. At the same time, you can focus more, re-energize. Meron ding ilang mga gustong lumabas at makipag-bonding sa pamilya. Isa sa mga paboritong pinupuntahan ng mga mag-anak, ang mga theme park. Kapalit ng konting halaga, ang walang tigil na excitement at saya. Parang nakalimutan ko rin lahat ng problems ko, mga tensions, something like that. Medyo mahirap ang buhay. People are looking for diversions. And here, for a price that's so small, they find talagang the best in entertainment. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Binigyan parangal ng Quezon City Government ang GMA Network bilang isa sa nangungunang taxpayer sa lungsod. Sa business category, pang-apat po ang GMA sa 25 awardee. Pang-10 naman ang GMA sa top 25 premier taxpayers sa real property category. Ika-5 taon na ito nakasama ang GMA sa nangungunang taxpayer sa Quezon City. Ang parangal ay tinanggap ni na GMA Senior Vice President for Corporate Services Group Felipe Yalong at GMA Vice President for Finance Ronaldo Mastrilli. It's part of being a good corporate citizen of this country and in the city that we are operating. So we'll continue to pay what's due the government, both local and national. Nagsagawa ng surprise inspection ng mga jail guards sa Quezon City Jail. Ilang patalim at sachet ng illegal na droga na kumpiska sa loob ng mga selda. Ang exclusive report mula kay Ian Cruz. Isa-isa munang pinalabas at kinapkapan ng mga inmate ng Quezon City Jail bago pinasok ng mga jail guard ang kanilang mga selda nitong umaga ng linggo. Bawat sulok ng mga selda, inisa-isa ng mga jail guard sa paghahanap ng mga kontrabando. Nabulaga sila sa kanilang mga nakita, mga patalim, kinakalawang na espada at iba pang matutulis na bagay, mga lubid, sinturon at electrical wire at samot-saring modelo ng cellphone. Ang ibang inmate, pati bisyo sa laya, dala pa rin sa piitan. Humigit kumulang 200 sachet ng marijuana at 2 sachet ng shabu ang nakumpiska sa selda ng Sputnik Gang. Ang mga kontraband sa loob, talagang nakatago yan sa mga sulok. Talagang yung mga ilalim ng kisame, ilalim ng mga kama nila, sa CR, yung mga, kumbaga sabihin natin, ng mga maduduming area sa jail, doon nila tinatago yan. Sa opisina ng jail warden dinala ang mga kumpiskadong kontrabando. Sa dami ng mga illegal items na nakumpiska, halos mapuno nga itong City Jail Warden's Office ng mga kumpiskadong bagay, pero nakapagtataka nga sa lahat ang pagkakadiskubre ng mga illegal na droga. Maaari ito nadala ng mga dalaw, at maaari ding kasabwat ang mga empleyado. Pero din kasing mga empleyado sa mga nakaraan na talagang nakasuhan dahil sa ganitong mga gawain. Halos 3,000 na ang inmates sa City Jail. Mahigit 1,000 sa kanila ang kaso may kaugnayan sa illegal na droga. Hindi ko sila na monitor masyado dahil laki ng brigada, 2 brigada kami dito. Kaya may mga taong na salungat na pailalim kong tumira. Yun, kaya nagkakaroon ng ganyan. Ayon sa bagong warden ng Quezon City Jail, lalo pa silang magigpit sa mga dalaw para masawat ang pagpasok ng mga kontrabando. Binalaan din ito ang mga empleyado ng City Jail na maharap sila sa asunto sakaling mahuli at papatunayang nakikipagsabuatan sila sa mga inmate. Ito ang unang balita mula sa Quezon City. Ian Cruz reporting. Pinaniniwalaang nalunod ang isang 15 anyos sa Binatilyo matapos maligo sa Amburayan River
sa Bangar, La Union. Ayon sa ama ni John Melvin Masuela, kasama ng kanyang anak ang mga kaibigan na mangyari ang insidente. Sinubukan siyang hanapin ng mga kagawad ng Philippine Navy. Pero hindi sila tagumpay dahil na rin sa lakas ng agos ng tubig sa ilog. Sinisi ng Coast Guard ang naturang ilog pero di rin nahanap ang biktima. Tumulong na rin sa paghahanap ang mga taga-Provincial Disaster Coordinating Council at Philippine National Red Cross na nawagan ng ina ng biktima para sa patuloy na paghahanap kay John Melvin. 73 araw bago magpasko, dinadagsana ng mga mamimili ang isang tindahan ng mga regalo at palamuti sa kanto ng Dapitan at Canlaon sa Quezon City. At inaasahang lalo pang magiging mabenta ang mga paninda habang papalapit ang Christmas. Narito ang report ni Claire Delfin. Mga Santa Claus figure, mga parol, at iba pang palamuting pampasko. Ilan lang ang mga ito sa mga bagay na nagpapahiwatig na Christmas is in the air na nga. Taon-taon tuwing Pasko, tumitingkad ang parteng ito dito sa panulukan ng Canlaon at Dapitan Street dahil sa mga makukulay na paninda. At ngayon pa lang, umaasa na ang mga nagbebenta rito na magiging maganda ang kanilang bentahan ngayong Pasko. Ngayon pa lang kasi sa lugar na ito dito sa Quezon City, dagsana ang mga mamimili. Yung po Christmas decoration po para sa school namin. So bakit dito kayo ngayon? Mura po dito eh. Nakikita ko sa mga kondo ng mga artista, halos nandito rin sila eh. Ikinatuwa syempre ito ng tinderang si Barbara Davila. Kabubukas lang niya ng tindahan pero malaki-laki na raw ang kanyang benta. Partikular daw na mabenta ang mga produkto nilang bags at chandelier na gawa sa mga shell. Marami hong buyers. Marami na, may mga Opo. orders na? Meron na nga pong umorder sa akin ng bags, kaya lang for November. Patok rin sa mga mamimili ang mga paninda ni na Julia Zalabo na sila mismo ang may gawa. Pagbukas pa nga lang namin ngayon, marami nang bumibili. Pero di lang Christmas decors ang makikita rito. Nagkalat din ang mga pangregalo pati mga gamit sa bahay. Isang kagandahan pa, karamihan sa mga ito, native products o gawang Pinoy talaga. Pero teka, bago nga pala ang Pasko, may Halloween pa. Kaya kung hanap nyo rin ang mga costume at props para sa inyong Halloween party o sa pagti-trick or treat ng mga chikiting, ang lahat ng yan dito'y mabibili na rin. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. Tore ng ilaw na gumugunita kay Beatle member John Lennon, sinindihan muli sa Iceland. At martial arts na wushu, sentro ng kwento ng pelikulang pinroduce ni Jackie Chan. Yan ang ating balitang Hollywood. I got the message, baby. Kasunod ng pagbanggit ng mga katagang I love you at sasaliw ng kantang Imagine. Pinangunahan ni Yoko Ono ang taunang pagsisindi ng higanting tore ng ilaw na umalala kay John Lennon, ang Imagine Peace Tower ng Iceland. Imagine Peace Tower was visualized with love and realized with love. It is a gift from John and Yoko and the people of Iceland to the world. Ang pag-iilaw ay isinabay sa pagdiriwang sa kaarawan niya nitong October 9. Bukod sa pagpupugay sa legendary Beatle member, dala ng tore ang pag-asa ng kapayapaan, tulad din ng kantang Imagine na madalas gamiting theme song sa mga pagkilos kontra sa mga gyera. Ang kanta, hanggang sa mga bar sa Iceland, inaawit pa rin ng mga fans na nagdiwang din ng kanyang kaarawan. Tatagal ang ilaw hanggang sa December 8, araw ng kamatayan ni John Lennon. Muli itong sisindihan sa susunod niyang kaarawan. Sa kanilang mga wushu moves, aakalain mong kaharap mo ang martial arts superstar na si Jackie Chan. Bagay na di katakataka dahil ang mga ito, animoy nag-on-the-job training sa kanilang pelikula, ang wushu. Tungkol yan sa 5 batang nagtitraining na maging martial arts masters. Sa isang totoong martial arts school pa kinunan ng pelikula at ang ilang eksena ginamitan ng mga aktwal na laban ng mga totoong award-winning competitors. Ang producer ng kanilang pelikula, walang iba kundi si Jackie Chan. Mga balita nga abangan ngayong araw ang paghahain ng panibagong reklamo impeachment laban kay Pangulong Arroyo. Ang pagpapatuloy ng pag-ahon ng pesticide mula sa MV Princess of the Stars. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA.
Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rhea Santos, proud to be Kapuso. At sa ngalang bumubuo ng GMA News and Public Affairs ang impilan sa bisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Clavio, proud to be Kapuso, ito ang unang balita.